Hi guys, this is Alaya Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ito yung dinner ng amo ko and ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga niluto ko. So, first is ginayat ko yung baboy kasi papakuluan ko yan siya. Blanch yung tawag dyan. So, pagka lumutang na yung parang dugo niya daw yun, sabi ng ate ko. So, tatanggalin na yun siya agad. And, ayan, ganyan lang. Para lang matanggal yung lansa ata kung sa isda, ganun. So, yan, hinuhugasan ko siya and ayan, ipapakuluan ko na siya. Madali lang yan, konting tubig lang yung ilalagay. And, yan, salang ko na siya. So, ganyan lang ako. Mabilis lang ako magluto kasi sanay ako sa Pinas na tag-apat na kalan yung ginagawa ko nung nagkakantin pa ako. Kasi nga, 30 putahe mahigit yung ginagawa namin. So, kailangan talaga mabilisan. So, ayan yung tawag dyan ng amo ko is melon. Yan. Para siyang guys, hindi ko maintindihan. Wala ata to sa Pinas. Hindi ko alam. Ayan, so tatanggalin daw yung buto. Papakuluan yan yung papakuluan namin. And hihiwain mo lang siya. Tapos hindi na siya binabalatan. Hugasan mo lang. Ayan, so chop-chop ko lang yan. Tapos malaki yan siya eh. Simula dumating ako dito sa bahay ng amo ko, pangalawang beses ko palang to niluto. Kaya alam na alam ko talaga. And nung una is, ayan yung unang sabaw na niluto ko. And sabi ng amo ko sa akin, pagka luto daw, maglagyan ko daw sila ng tigi-isang ganyan kada bowl. So akala ko lahat ng tigi-isang bowl, lahat ng luto ko ng sabaw is maglalagay ako ng kung anong sahog. May carrots, nilagyan ko ng carrots. Parang Pinas ba? Parang ginawa kong laswa or dinengdeng, ganyan. So, pangalawang araw, iba naman yung sabaw namin. Matigas yun, ugat ng kahoy. Nilagay ko ngayon yun sa bowl ng amo ko. Nagulat yung amo ko. Ang laki ng nilagay ko doon. Tapos nilagyan ko ng sabaw. Sabi niya, sabaw lang daw iniinom niya. Ito lang daw na gulay yung kinakain niya kapag nalagay sa sabaw. So, simula no, naalala ko tong pagkain na to kasi pangalawa pa lang to. Ayan, so hinugasan ko siya. Medyo masakit siya sa kamay. Ayan, magastos ako sa tubig pag ako nagluto. At least okay na yun. Kaysa sa merong dumi dyan, merong uod or buhok. Kaya sinusure ko talaga kasi mahirap na isang beses nakita ko nga yung lumutang yung uod doon sa sabaw ng bata. Buti na lang kamo, ako yung nagsali ng sabaw, hindi nakita ng amo ko. Grabe yung takot ko nung time na yun. So, ayan, sinasalansan-salansan ko lang yan dyan. And guys, sa kusina may TV, ay may CCTV yan dyan. Pero wala naman akong pakialam kasi yung amo ko, hindi rin naman ako sinisita. Siguro nakikita niya rin yung mga ginagawa ko, yung mga pa-vlog-vlog ko, kung ano-ano. Pero hindi niya ako sinisita. And nung nakaraan nga, may pinapahanap sila sa akin kasi yung screw and then nawala siya, nahulog doon sa computer ng amo ko. And nataranta na yung amo ko nung time na yon. Yung safety box niya is hindi niya nasarado ba. Nakabukas lang siya. Umalis na sila, mag-isa na lang ako sa bahay. Ayan pala guys yung beans na ilalagay, halo-halo na siya, nakapak. So mag-isa lang ako nun sa bahay, naka-open yung safety box and ang daming pera sa loob, nakapatong-patong. Yun kasi hindi na sila nagwi-withdraw kapag sahod ko, doon na lang nila kinukuha, ino-open na lang yun ng amo kong lalaki. So natakot ako, baka mamaya sasabihin may nawala dyan eh. Nung time na yun naka-off yung CCTV doon, ginawa ko, inon ko, nagdesisyon ako, nagpala-desisyon ako, inon ko, and first time kong ginawa yun, hindi dahil sa protection na para hindi ako protection ko yun sa sarili ko kasi mas okay din pala na may CCTV nung time na yun kasi alam ko na kapag sinita nila ako, sasabihin ko wala akong ninakaw, meron bukas yung CCTV. So pag uwi nila, napag-good job sila sa akin, hindi nila sinabi na yung ginawa ko pero alam ko yun yung good job ako ng amo kong lalaki kasi nga nagdesisyon akong buksan yung CCTV kasi nakita ko nga na bukas yung safety box niya. Ayan. So, nilagay ko lang lahat yan dyan. Tapos, lagyan ko ng sabaw. 3 bowl. Kasi 3 silang kakain. And yung bata, kalahating bowl. Kalahati sa akin. Kaya 3 yung total. Ayan. Tapos, dinadagdagan ko lang yan ng maraming sabaw kapag gusto kong mag-iwan para sa pagkain ko kinabukasan. Kasi guys, mahilig kami sa sabaw sa Pinas. Yung mama ko, hindi yan yung araw. Magulo yung araw kapag walang sabaw. Araw-araw kami nagsasabaw, araw-araw kami nagugulay, and hinahaluan namin yan ng kung ano-ano. Basta yung mama ko mahilig talaga sa sabaw.
Kaya feeling ko kapag hindi ako nakapagsabaw ng isang linggo, feeling ko ang tuyo-tuyo ko. Ganun yung pakiramdam. So, ayan, lalagyan ko lang siya. And samahan ko na din ng chika kasi inaantok na ako. Time check, 12 na in the midnight. Ayan, so sasalang ko na din yan siya. Ganyan lang yung paggawa ng pressure cooker and then sasalang ko na. Ang galing-galing ko na ngayon mag-edit. Hindi ako napagod kasi ang dami na ito guys. Ang daming mga gantong mga clip ba, mga luto. Matagal na to, kala nyo ba? So ganito na siya nung naluto na ganyan yung mukha niya. So, yan, kumuha ako ng isang slice nung malaking melon and then nilagay ko sa bowl ng amo kong lalaki. Kakainin niya yan. And next is magluluto ako ng lemon chicken. So, yung chicken wings, imamarinate ko siya ng oyster sauce tsaka toyo. And then, ginagamitan ko to siya guys ng machine and hindi ko naturo dito. Pero may isa akong vlog dyan. Pero matagal na yon, siguro mga isang taon na mahigit na vlog ko na niluto ko nga to. And ang dami ko ba naman vlog. Ayan na siya nung naluto na. And yan tomato para sa bata. Luto na din yan. So, ayan, ready na lahat. Ayan, choice ang sa bata yan. So, ayan na. And magsasaing ako ngayon ng kanin. So, yung ginagawa ko pala guys sa video ko na to is ang niluluto kong sabaw. Sinusunod ko na din yung kung ano mukha niya nung naluto para hindi magulo. Kaya putol-putol to ito nung nagsaing ako. So, ganyan lang yung maganda pala yung ilong ko kapag naka-side view. Pero pag humarap na, maldita na ako. And nagtatanong pala guys, pati yung kaibigan ko, bakit daw Ilonggo ako. And Ilonggo is mostly City of Love, yung City of Smile kami sa Pinasa, sa Ilonggo, sa Bacolod. Pero bakit daw ako is nakasimangot always. So, itong mukha ko na to, na na to siya, na nahulma na ganto kasi nga sa Manila hindi ka pwedeng ngingisi-ngisi ka doon, lalo pag nasa daan ka, maano ka talaga, madadali ka, mabubudol ka, lahat na sayo, lahat na siguro ng kamalasan masalo mo kapag sa Manila, patanga-tanga ka. Kaya nasanay ako na naka-poker face ako always kapag Manila kasi na 12 years ako sa Manila, kaya sanay ako na yung mukha ko ganyan, yung walang emosyon kapag naglalakad. Lalo pag, excuse me, pwede ba akong magtanong? Yung mga ganyan sa daan, huwag nyong ini-entertain yan. Diretso lang kayo ng lakad. Kasi pwede kayong mabudol. Merong time na, yun nga, yung kaibigan ko, ngayon lang, bago lang seaman. And then, yun nga, ganyan, excuse me, pwede ba akong magtanong? Miss, baka may load ka kasi ganyan nangyari na snatch kasi yung cellphone ko, kailangan ko makontak, ganyan. So ngayon nagtiwala siya, pinahiram niya yung cellphone niya. Ang nangyari is wala na, pagtingin niya wala na yung lalaki kasama yung cellphone niya. So ganun guys, huwag kayo magtiwala, kaya yung mukha ko nakaganyan yan, nasanay ako sa Pinas, and pagdating dito nadala ko na yung ganyang mukha. Ayan, yan siya, opo or patola na magaspang. Ayan, binabalatan ko. Hindi ko inuubos ng balat. Yan, sabi ng amo ko, huwag daw ubusin. Kakainin nila yung balat, ganyan. Pero mabango yan siya. Patola talaga. Ayan. And, hihiwain ko lang yan siya. So, tapos na pala akong magsaing. Basta in-start ko na doon na willy ako kakachika. And 17 minutes tong video ko. Yan, tas isa-slice ko lang yan. Pag nagluluto ako, kusina ako, mabilis lang ako dyan. Mga 1 oras. Tapos na ako lahat-lahat. Ayan. Tapos, hiwain ko siya ng ganyan, kaliit. Ayan, papakita ko sa inyo yung ginagawa ko. Ganyan mo lang siya, ikot-ikutin mo, kada ikot, hiwa, kada ikot, hiwa. Ganyan. So, madali lang siya guys. And ang sarap niya tignan, ang sarap ng mukha niya nung naluto siya. So, mabango din siya. And madali lang yan lutuin. Mo lang siya. Gisa ka ng isa ka ng luya, and i-shoot mo yan, lagyan mo ng asin, ayan, okay na. Bawang pala, gisa mo siya sa bawang. So, napakasimple lang ng mga niluluto-luto. Ang ginagawa ko, binababad ko muna yan, baka kasi may mga uod-uod dyan para lumitaw or lumutang. So, yan, lagyan ko lang yan ng tubig and set aside ko dun sa gilid. So, okay na, mamaya na yung problemahin. And next is yung choy sam. Ayan, sa bata, ayan siya, yung choy sam. Kasi hindi siya kumakain ng mga ganyan-ganyang gulay. Pili lang yung kinakain niya guys, kasi pag, yung tiyan niya is, kumukulo. Tas grabe, 2 weeks na puro basa yung tae na, as in umiiyak siya sa sakit.
ganyan siya, kaya hindi ko siya pinapakain ng kung ano-ano or madumi ganyan. And yung amo ko mapili din sa pagkain na pinapakain sa bata kasi nga yung tiyan niya is always basta yung pagkain madumi and allergy siya or wala na, asahan mo na masakit na yung tiyan niyan, tas tumatae, grabe yung tae, sobrang sobrang babasa. Ayan, sa kanya yung pagkain na yan, choice. So, tatanggalan ko lang yan siya ng bulaklak. Pero yung ibang mga amo, yung wala na, kinakain nila yung bulaklak. Dito sa amo ko, maarte lang talaga. Tinatanggal ko isa-isa yung bulaklak. Pero okay na din, kasi parang libangan ko na din yan ba. Natutuwa ako dyan magtanggal ng bulaklak every time. Kaya gustong gusto ko yan iluto kasi nga nakakapag ako tanggal-tanggal ng mga bulaklak niya dyan. So, ewan ko, sarap na sarap sila dyan. Hindi ako nasasarapan sa ganyang gulay, tinitiis ko na lang. And pag nagluluto sila niyan, halos wala ng asin talaga, kaya ang tabang niya. So nililinis ko lang yan, and pagkatapos is ibabad ko siya uli ng mga 30 minutes dyan para in case na may uod is lumutang. So inaantok na talaga ako, guys. Yan yung mukha ko, na yan, hapon na. So next is anong gagawin natin dyan. Hinugas-hugasan ko muna yan, tatlong hugas bago ako masatisfy. Yan, and then ibabad lang, lagay mo lang sila yan dyan lahat. Next is maghiwa ka ng okra para to sa itlog, guys. Yung amo kong babae may request nito. Ayan, so maliliit lang yung okra na binibili nila, yung parang kakasibo lang, hindi sila naawa, 'di ba sa atin kapag hindi pa matino na pwede nang i-harvest yung okra, tsaka na natin tinatanggal. Ito sa kanila lang talaga, as in baby pa talaga. Meron pang 1 inch lang eh. Ganyan sila ewan ko. Tapos, pero siguro masarap din yan kasi nga hindi na magulang, so malambot yung niya, yung loob niya, madali lang siyang kainin, kaya siguro hindi nila kinakain kapag matanda na ganyan. Huy, hinantok na ako. Ano na yung nasasabi ko. Matanda na okra. Ayan. Next is i-chop-chop mo lang ngayon yan siya ng sobrang liit. Ayan. So, tanggalan mo siya ng ulo. Papakita ko sa inyo isa lang. Grabe na yung antok ko. Hinihila na talaga ako. Ayan, tanggalan nyo siya ng ulo. And then yan. Nashock yung amo ko sa akin. Ayan, ganyan siya. Manipis. Nashock yung amo ko sa akin kasi nga akala niya hindi ako sanay maganyan-ganyan ba, magluto. Tapos pagpunta niya sa kusina, narinig niya doon na, alam mo yun, nag-iingay sa kusina, may pumupokpok, may ganyan. So, nashock siya, sabi niya, "Hay, ang bilis mo maghiwa," kasi nakita niya ako kung paano ako maghiwa ba. Sabi niya, "Ang bilis mo maghiwa." Hindi ko lang masabi na, yun nga, 1 taon din ako mahigit sa trabaho ko doon, kaya natuto ako. So, ganyan lang, advantage din kapag marunong kang magluto kasi mas mapadali yung trabaho mo. Ako tuloy-tuloy lang ako sa niyan para mabilis. Minsan nga nagugulat siya, tapos na ako eh. Minamadali ko. Ayan. So, okra, slice ng maliliit. Yan. Kakapagod lang siya, guys, kaya ako namayat. Yan, isa-isahin mo lang. So, next is mag-isa ka ng bawang. And then, nagsabi na yung amo ko nito na pwede ko na daw lutuin yung pagkain ng bata. Kasi nga daw tapos na daw sila. Ayan. Sa kanilang homework. Next is pwede na nating ilagay si patola. Grabe na yung antok ko, guys. Tabang. Yan, tas lagyan mo lang siya ng asin. And then, solve na. Napakakonting asin. Yung isang lang ba, isang piknit, ganyan. So, pero masarap na tignan yung patola. Ayan, sobrang sarap niya na tignan. Para nang hindi ako yung nagluto. So, lagyan ng tubig, 3 minutes, and then okay na. Ayan, grabe! Yung antok ko, tabang. 3 minutes lang yan, guys. And then, ayan na siya nung naluto. So, ita-transfer ko na siya ngayon. Ayan. So, by the way, yung topic ko is gusto kong mag-stick pero minsan nasisigwi siya dahil nga, ewan ko,
Ayan, so nililipat ko na siya sa lagayan and pwede na siya i-serve. So yung amo kong lalaki is nag-aantay na lang sa sabaw and then yun lang, sabaw lang. And ganyan na siya, yung mukha niya. Next is tomato. Ayan, ganyan siya. Grabe na yung antok ko. Hi! Ang dinala pala niya sa school is yung pang-boat. Ayan, lemon chicken. Tapos na to eh. Nilit ko lang. So, Diyos ko Lord, yung antok ko. Next is magpakulo ako ng mantika and then ilagay ko yung okra. Prituhin ko siya, guys. This is my first time na ginawa to. And then yung amo ko is sinesend lang sa akin yung video and pinapanood ko lang yung mga ganyan. Grabe na yung antok ko. Ayan, so nilagyan ko siya ng asin konti para kahit papano may lasa naman. Tapos yan, luto na siya. Pwede na siyang ilipat doon, char. Ay, naantok na talaga ako, guys. Basta ayan lang, mix lang ako. Diyos ko Lord, nabibitawan ko na yung cellphone. And then, lagyan pagkaluto na siya, maglagay ka lang ng itlog. Ayan na, tapos na siya. Paborito to ng amo kong babae. Pero ngayon nagda-diet yung amo kong babae, kaya puro gulay na lang yung kinakain niya. Diyos ko na, nahuhulog ko na yung cellphone ba. Ito na siya nung naluto. Masarap siya, guys, promise. Masarap siya. Pero yung as in okra talaga na binilad, hindi ko kayang kumain nun. Yung ganyan lang. So ayan na. Naluto na yung choysam ng bata. Sa kanya yan. And then, iserve ko na. And then, tapos na ako magluto. Yahoo!